tinutungan. Viva, 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 mabuhay, mabuhay, mabuhay yung santong aming tinutungan. Viva, 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 mabuhay, mabuhay, mabuhay yung santong aming tinutungan. Viva, 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 buhayin, buhayin, buhayin ang santong tinutungan namin. Viva, 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 buhay, mabuhay, mabuhay ang santong aming tinutungan. Viva, 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 mabuhay, mabuhay, mabuhay ang santong aming tinutungan. Viva, 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 ito ay tapos na. Karagdagan naman, hininang vida. Viva, 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 Okay, welcome to Marinduque, choral geographer. Miss Susan, anything to say? So now we will assign vans and tour guides for you guys. And enjoy the island. Enjoy the life in the island. Okay, on our vans, it will carry around 5 to 6 passengers per van. I hope you enjoyed the short program that we prepared for you, the short welcome program that we prepared. So, ayan, sasakay na po sila sa mga van. Salamat sa pakagagaling naman. And the beautiful. Ang galing siyang kumanta. Thank you po. Hello po. Tawag ng Enjoy the adventure. yan, good job, good job, good job. So punta na sila. Welcome to the province. Hey, can you say something? We're live. What is your name? Larry. Larry. Welcome to the province. How's your travel going from Australia direct to Manila? We're New Zealand. New Zealand. Oh, Yes, yes. okay, So most are New Australians. Most are. But there's half a dozen that aren't. Yeah. but from Australia to which particular country? From Australia. From Australia, then I mean Have your fun, travel, have fun. Sorry. your itinerary. Itinerary. We go to Manila tomorrow, and then we go home. Enjoy. Please, yeah, thank you so much. Yan. So, ayan, so we will be interviewing some of our friends. Welcome to the province. What's your name? Christine. Oh, sorry, Kristen. Yeah, Kristen. Thank you so much for coming over. So, what can you say about the province and your tour? Oh, well, you know, I'm from Sydney, Australia, and I have never been to the Philippines before, and I'm fascinated at how the people are all so welcoming, you're so kind, you're so much fun, and the culture's amazing. You've got an amazing history, and I'm glad to be here. And we have a lot of Filipino people in Sydney. One of my son's actually best friend's mum's a nurse from the Philippines, so and she's a wonderful nurse. And, so I think it's wonderful. But you're not. This is not your first time visiting the Philippines. It is my first time. It is my first time. Yeah. So, from Australia, you traveled to Taiwan, I understand? Taiwan, yeah. Then we got on at Keelung, and then we've come down, and I can't remember all the names because I can't pronounce a lot of them, but yeah, we've come right down. I think it's the 5th region we've been to. What are the things that you wanted to see and experience here? I just wanted to see the people. I like the history. I'm a great interest in history. I know what the Spanish history, the fact that you're King Philip, the name. I love history, I love culture, but you know what I've loved the most? Children. You guys are so blessed because previous days we've experienced a typhoon, but good weather. Yeah, well, we had to
sheltered from the typhoon coming down from Taiwan. But no, it was so, you put on a lovely day for us. And it's a country that survived, doesn't it? This island is called the heart of the Philippines. Yeah. So you are at the heart of the Heart, I know. I feel I'm at the heart. And we the people are also, we are so blessed because and lucky because you guys are visited our province. I know. But all At sila po ay iikot na dito sa kabayanan ng Buwak at gayon din po Mugpog po ay meron isa na mapunta ay yun yung ating other ang itinerary o ruta dito po sa Duque na binubuo po na po 3 na mga po sa bansang Australia yung pero sa panayam yung iba po pala ay galing sa bansang New Zealand at yung iba rin ay galing sa Amerika. So hindi lang sila purely na Australiano kundi iba't ibang mga lahi o galing sa iba't ibang mga nasyon. So ako po dito, mula dito sa Kawit Port ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kababayan na tumutok dahil talaga namang at lahat ng mga nagsakripisyo para maging maganda ang ating pagtanggap dito po sa ating mga bisita na dumating nga po kaninang umaga dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. At ang second batch po ay inaasahan naman na darating on November 9, 2024 na binubuo naman po sila ng humigit sa 80 mga turista. So 2 batch po ito. Ito yung unang batch. At yung nagtatanong kung nasaan po yung barko, pakita nga natin yung barko muna dahil gusto nila makita yung barko na sinakyan po nila. Ayun po yung barko na sinakyan nila nandoon. Naka-anchorage. Yan. Ang korahe nandoon. Hindi po sila makalapit dito sa mismong hindi sila makadikit dito sa ating port dahil nga po sa low tide kaya natagalan ang kanilang pagbaba dito sa ating port dito sa ating Kawit Port dahil po low tide masyadong mababa po ang tubig kaya po minarapat na isakay po sila. Ang tawag po pala doon ay tinder boat tinder boat yung sinakyan nila kanina na maliit na parang bangka kung saan dinalaw yung ating mga turista mula po dun sa barko na yon. Yun po yung Coral Geographer. Yun po yung kanilang sinakyan na barko at sila po ay sinakay ng tinder boat papunta po dito. Sa may gilid po sila dumaan sapagkat dito po sa malapit na sa may terminal ay masyado pong mababa ang tubig kaya naglakad po sila mula doon sa area na yon kung saan nandoon yung ating 2 na Coast Guard member patungo pero namaybay po sila dito sa bandang gilid. Kaya sa mga nagatanong ba't doon po dumaan dahil po sobrang baba po ng tubig at hindi po makasampa doon sa mismong port yung atin pong mga turista sakay ng kanila pong tinder boat. Kaya ang ginawa po, lumapit mismo dito, sumadsad ng kaunti, bahagya, para po makababa ng maayos ang ating mga turista. So muli po, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo para sa ating mga kababayan. At talaga namang yanong init po ng panahon ngayon. Sa mga nakalipas po ng mga kaninang umaga po ay ulan-ulan. Kaya makikita nyo po dito, basa po ang semento dahil ang atin pong weather condition dito sa lalawigan ay talagang paminsan-minsan ay nabuhos po ang ulan, mahina, minsan ay malakas. Kaya ganito po ang panahon. Pero nakikita ho natin, napakaganda base ho dun sa ating panayam kanina sa ating mga turista, ay maganda po yung lagay ng karagatan. Kaya hindi sila masyado natakot dahil maganda po ang ating dagat. Yung hindi malakas ang hampas ng alon, kaya panatag and very smooth daw noong kanilang pag-travel mula po sa Taiwan, going to Manila, going to the Philippines. Kaya yun ho ang kanilang reaction at kanilang experiences habang binibiyahe po nila ang kanila pong bansa na pinanggalingan patungo po dito sa Pilipinas. At tayo po ay natutuwa dahil sabi nila, this is a very lovely country, lovely province, and the experience specifically yung tradition and culture na naobserbahan nila dito sa Marinduque. And natutuwa tayo dun sa ating last na panayam. Sabi niya ay siya daw ay practicing Catholic and she's very happy dahil nakita niya na yung ating pagmamahal sa ating Panginoon ay tuloy-tuloy pa rin at hindi po nawawala. Yun yung nakakatuwa. Yung matagal kong nakapanayam kanina, si Christine
at talagang labis-labis so ang kanyang pasasalamat. And sabi niya, she wanted daw to experience yung ating Holy Week activities dahil napapanood niya lamang daw, and yesterday daw sa kanilang bangka o doon sa kanilang ferry, doon sa bangka na sinasakyan nila, ay pinakita na sa kanila noong kanilang agency yung mga inaasahan at saka mga potential na mga pwede nilang mapanood at masaksihan dito sa Marinduque. So yan po mga kababayan, tayo po ay para po sa kabatiran ng ating mga kababayan din, may isa pa pong batch na darating. So bali 2 na po ito. Ang ngayong taon, yung pupunta po dito, ito po ay sakay yung nasa 43 na mga pasahero, iba pa po yung crew, ano. So may nakita tayo na mga, may isa po doon na isang kababayan natin, siya daw ay Filipina, pero siya ay nanirahan na sa Australia, nakapangasawa siya ng Australiano. Siya po yung parang tour guide, international tour guide nila, at pero Lord Alan Velasco, na sobrang saya dahil may ganito pong mga kababayan tayo at meron tayong ganito mga turista na bumibisita na dito sa ating lalawigan. Ay meron din po another batch na binubuo naman po ng nasa 80 na turista. Galing din po sa Australia yung Coral Expedition na yun. So basically 2 batch po yun. So marami tayong mga kababayan na nagtatanong, ano daw po ang pakinabang ng atin pong lalawigan para dito. Tayo daw po ay gumagastos para sila ay i-welcome. Now, mga kababayan, para po sa inyong kalaban, sa paliwanag na rin ng atin po. Tara po, intervene ko muna si Kuya. Tara po, message lamang. Yan, si Kuya rin. On behalf of the governor, dahil wala po ngayon ang ating governor at masyado pong marami pang mga aktibidades, kaya atin pong mga kapanayam ngayon ang nagbigay ng napakagandang introduction about the province and about the culture. Si Mr. Rino Labay po ang ating Provincial Tourism Officer. At hingan lang natin ng ilang mga pahayag, at syempre natutuwa tayo dahil ito ay pangalawang pagkakataon na bumisita, and may mga nababasa ho tayo sa Facebook para once and for all masagot natin ano daw ho ba yung pakinabang ng Marinduque dito sa ating mga dumarating na mga turista. Hi, good morning, Myong. Thank you very much. Unang-una po, ito pong ating activity ngayon ay offshoot po ng kauna-unang cruise call last year. So dahil po sa magandang feedback na natanggap ng kumpanyang Coral Expedition, ay nag-decide po sila na 2 cruise calls po ang gagawin ngayong taon dito sa ating lalawigan. At yun nga po ay ngayon at sa darating na Sabado po, November 9. Nagtatanong ano ho ba ang ating pakinabang sa turismo. Naniwala tayo ang mga turista po pag pumunta sa isang lugar, yan pong mga yan ay gagastos, bibili ng mga pasalubong, ng mga produktong Marinduqueño, which in turn po ay makikinabang yung ating mga common na gumagawa ng mga handicrafts, ganyan-ganyan, ng mga produkto na pwede nilang dalingin as mementos pabalik sa kanilang mga lugar. Pangalawa po, yung mga transportation service, yan po, transport services and everything. Ito po ay sa konteksto ng turismo. Ito lang po, kaya lang po ito pong ating mga cruise calls, so may kausap na silang transport services. But in general, sa konteksto po ng industriya ng turismo, yun po ang mga value yung mga ganyan, yung mga makikinabang, saan ba sila kakain, sa mga restaurants natin, anong bibili nila, mga produkto ng ating mga manininda, ng ating mga gumagawa ng handicrafts and everything. Saan sila sasakay sa ating mga transport services, saan sila titira sa ating mga hotels. Nagkataon lang po, ang cruise calls po ay isang araw na pagpasyal at pagdadala ng mga bisita dito sa ating lalawigan. Humahanap po tayo po ito sa kanilang bansa na punta kayo ng Marinduque. Maaring hindi ho sa context ng cruise tourism, maaring bilang on their own ay babiyahe dito any time of the year. Ang ating mga Australiano, for instance po, dahil mga Australiano po ito. So it will be a big promotional activity para sa ating lalawigan po in terms of the tourism po. At alam po natin ang pakinabang ng bawat isa ay marami po yan down the line. So yun po, to answer everything po. Hindi lang naman
pati ngayon, Kuya Rino, ano? And at the same time, yung sa dami ng probinsya sa buong Pilipinas, yung tayo yung mapili, isang karangalan yon. Oo naman, oo naman. Nakatutuwa po na last year po ang feedback po, ang sila na mismo nang sabi po, dahil tayong huli, they save the best for last. Kaya nga dalawa ang biyahe ngayon. At sa ngayon po, ang maganda hong balita ay naka-schedule na sa isang taon. Meron na naman ho silang ipadadala dito. So kumbaga po, maaari ngayon po hindi pa natin maramdaman kasi ang ano ba talaga sa isang malaking konteksto ang pakinabang dito. But in the long run po, pag naging regular ang pagbisita dito ng mga yan po, ay makatulong sa ating ekonomiya at sa ating mga Marinduqueño po. So, inaasahan ho natin na meron din. Bali, ngayon ho, itong batch na ito, ilan ho ang laman at yung November 9, ilan din po ang laman? Kung ito, ngayong umagang ngayong araw nito ay ang sakay ng Coral Oceanographer. Yun po yung pangalan ng barko. Ano ho? Pero kasama po dito yung mga crew ng mga Australiano rin, umaabot sila mga 50 to 60 po ngayong araw to. Sa darating na Sabado po, nasa 80 na turista po ang laman nila. At kung idadagdag pa po natin ang mga crew ng barko, ay maaaring umabot po ng 100 ang ating magiging bisita sa darating na Sabado. So excited po kami. Dapat ma-excite tayong lahat. At ibigin natin ang Marinduque brand of hospitality sa ating mga bisita. Mr. Rino, on behalf of the provincial government and the province and our governor, your message to our kababayan and dun sa ating mga turista na rin po. Okay, in behalf of the Honorable Presbytero Jose Velasco Jr., ating minamahal na tatay na ama ng ating lalawigan po, ay pinararating po namin sa lahat na ginagawa po ng inyong panlalawigang pamahalaan ang lahat ng hakbang para umisip ng paraan na madagdagan ang kakayahan at oportunidad para sa mga mamamayan ng lalawigan na madagdagan ang tulong economical sa ating mga kababayan po. So isa po ito, sa naniniwala po ang ating administrasyon at butihing ama ng lalawigan na ang turismo po ay isang industriya na maaaring sandigan ng mga tao na makakadagdag po sa ating pangangailangan economical at sa kabuhayan ng ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Yan po si Mr. Rino Labay, ang ating Provincial Tourism Officer na talaga namang natutuwa ho tayo sapagkat naging matagumpay na naman ang ating pong pagsalubong sa ating mga kababayan. Bagamat medyo nagkaroon ng problema kanina sa masyadong mababaw po kasi. Okay, pero ang pinakamaganda ho dito ay nagawa ng paraan, maayos na nakababa and walang mga naitala na kung ano pa man and mag-e-enjoy ang ating mga turista dito po sa ating lalawigan at sabay-sabay po natin na isalubungin din ang pagdating ng isa pang batch sa this coming November 9 na yun naman po ay kaarawan din ng ating Congressman Lord Alan Velasco. So sa pangalan po ng ating Tatay Gov, ni Congressman Velasco at ng ating pong Vice Governor Lynn Angeles, kami po ay nagpapaabot ng marubdob na pasasalamat sa lahat po ng mga nakiisa, sa lahat po ng ahensya na tumulong para maging maayos ang ating pong pagtanggap sa ating pong mga bisita. Ako po si Romeo Matac Jr. mula po sa Marinduque News Network dito po sa Port of Kawit, sa bayan ng Buwak, Marinduque, ipansamantala nagpapaalam sa inyo. God bless everyone. Mabuhay po ang bawat isang Marinduque. Bigger picture.